Francis Tolentino, Ay, good morning, magandang sir. umaga. Magandang umaga. Good morning Cecil, po. at tayo pakatapos ng programa natin ngayon, palipad naman tayo ng Cebu para Wow. tulungan natin yung mga kababayan natin sa Cebu na uso talaga ngayon ng sunog. Kahapon, pinag-uusapan natin ng sunog. Ito, yung sunog sa Cebu. Tapos, meron sunog na naman sa Mandaue. So, ingat po tayo na konti. Kaya, ilang minuto na lang, palipad naman tayo ngayon ng Cebu. Pero ang daming maiulat natin sa Senado. Kahapon halos tapos na yung interpellation, yung doble plaka law. Patapos na yan. Siguro pagkatapos nitong Holy Week break, ipapasa na natin yan. At ang dami pa hong nakasalang na mga priority measures. Pero lahat naman pong ito uusad. Kaya lang, ganun katagal talaga. Hindi pwedeng madaliin. Ganun sa Senado. At antay-antay lang yung ating mga kababayan. So, ngayon, Cecil, siguro yung tungkol naman sa mga immigration, pag-uusapan natin, di ba, ngayon? Yes, Alam mo ba, Cecil, na mayroong nakapending sa akin na bagong Immigration Code of the Philippines na hinihiling ng mga immigration officers ng ating bansa para daw gumanda yung kanilang serbisyo. So, ang tanong dito, yung ba ay makakatulong para maging sapat ang immigration officers natin sa mga dadagdag na turista? Pero maraming usapin pa ito. Kaya kasama natin ngayon si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Dana, nasa linya natin. Hi, Miss Dana. Good morning. Good morning po sa inyo, Senator. Good morning po, Miss Cecil. Magandang umaga po sa inyo. Umaga. Sabihin mo sa mga kasamahan mo, hintay-hintay lang doon sa Immigration Code of the Philippines. Salamat po. Maraming salamat po. Makapal, nalulula na ako ngayon. Pero ang tanong natin ngayon, gano'n kahanda ang ating mga immigration officers ngayon sa ating mga paliparan? Ready po, particularly para dito po sa upcoming na Holy Week. Alam po natin na bubuhos talaga yung bilang ng babiyahe for the long weekend na maraming excited para dyan. So tayo po ay nagpuno talaga ng ating mga counters. Fully manned po yan. Meron po tayong augmentation team na idinagdag po. More than 60 immigration officers dinagdag po natin sa iba't ibang mga paliparan. To help... Bago magtanong si Cecil, isang simple lang Bakit yung ibang immigration officers natin ay nakaputi, tapos yung iba ay naka-gray? Di ba ito nagdudulot ng kalituhan? Yung black po, Senator, yung yun ang para sa ating mga immigration officers. Yung naka-white naman po, ayun po yung mga contractual. So hindi po sila umuupo doon sa counter, but rather they are tasked for administrative. Yes po, but for administrative rin sila, naka-uniforme, shoulder board, immigration. Kaya medyo nalilito kasi halos araw-araw nasa immigration counter ako, nadaan ako So yun, casual yung isa, pero pareho ang trabaho. Yes, hindi po, yung naka-black po, ayun ang immigration officers po natin. Yung naka-white po, yun po yung mga contractual. Kasi tinanong ko yung galing ako Iloilo kahapon, tinanong ko yung isa, bakit ang uniform niya dito ay puti? Ang sabi sa akin, huwag yung pagagalitan nito, kasi hindi pa napapadala yung stock na dito sa aming lugar, magiging pareho rin kami sa Maynila. So, hindi tama yon. Hindi po, baka po kaka-hire lang po nung individual na yon, baka kaka-promote niya lang po as immigration officer. Ayun. Sige, si Cecil naman magtatanong sa'yo. Kaya pala, ito naman, Miss Dana, alam naman natin, marami tayong mga kababayan na pupunta na magbabakasyon sa ibang bansa. Ano ba yung guidelines yan o protocol na ini-implement ng Bureau of Immigration? Ano yung mga dokumento na kailangan na lang i-present? Yes, kung regular tourist po tayo, wala po tayong kailangan ikabahala pag babiyahe po tayo. Just your passport, your round trip ticket, your visa po kung kinakailangan doon sa bansang pupuntahan natin. Yun po ang mga kinakailangan nating ipakita. But yun nga po, yung ating reminder, if we have other purposes po ng pag-travel abroad, kailangan yung document po natin ay katugma doon sa other purposes po natin. Halimbawa po, kung tayo po ay magtatrabaho abroad, hindi po pwedeng dokumento ng turista ang ating pinapakita. Kailangan akma po. Paano naman po ito, Miss Dana? Kasi nagiging usual po ito senaryo sa mga dumadaan sa immigration counter. Magta-travel siya as turista,
Pero, of course, yung, lalo na kung first-timer, di ba, Miss Dana, dyan medyo mahigpit sa pag-screen ng Bureau of Immigration. Yes po. So, bukod dun sa mga nabanggit niyong mga dokumento kanina, ano pa yung mga additional requirement? Lalo na kung first-timer na bibiyahe. Yes, it's not necessary naman po na kapag first timer ay yun na talaga ay medyo mahigpit na talaga sa kanya. But siguro mas tinitingnan din po natin yung individual na yon. But siguro mga secondary IDs po ay makakatulong upang ma-verify po ang background ng individual na ito. Pag pinakita po sa ating immigration officer, ang tinitingnan po kasi natin dyan kung ang tao po bang ito ay na-recruit illegally at nagpapanggap lamang po na turista dahil napakarami po natin ng mga cases that we encounter daily po yung mga ganyan. Yung proof of accommodation, financial capacity, yung proof of employment, source of income, yung mga ganong bagay, kailangan din po bang ihanda yun ng traveler? Well, these are things po na regular na pinapakita sa mga immigration officer. Hindi lang po sa Pilipinas, but sa ibang bansa po. Kung sakaling ang individual po ay nag-undergo ng secondary inspection. Halimbawa po, na-hold din siya, papunta po siya, let's say for example, US or Singapore at natanong po siya ng immigration officer. There are secondary documents po na maaari niyang ipakita upang mapatunayan ang kanyang background. Pero hindi po hihinga ng ng yearbook. Sorry po, natanong ko. No. Kasi last year, yan yung naging controversy po kasi Wala last na yun, year. matagal na yun. Wala na po. Wala nang yearbook. Ano kayang ito, matanong ko, ano magiging role nyo pag na-privatize naman ang NAIA? Ganun pa rin yan, walang pagbabago yan. Yes, Senator, yung atin pong role ay same pa rin naman po, but we're hoping din po na talagang makipagtulungan din na mapabuti po ang mga serbisyo natin sa paliparan. Yun talaga ang endgame niya. Kaya antabayanan nyo yung binabalangkas nating Immigration Code of the Philippines. Medyo nakakapagod lang, pero tatapusin natin yun na sisiguraduhin natin na talagang makakatugon yun sa pangangailangan, hindi lang next year at hanggang matapos yung mga bagong parliparan, kung hindi sa mga darating pang mga dekada para lalong maging maganda ang ating ang imahe din ng ating Bureau of Immigration. So Cecil, papasalamatan natin to si Dana. Dana, maraming salamat sa pagkakataong ito. Dana ba, Dana? Dana, local lang po tayo. Dana lang po. Local lang, Dana. Oo. Dana, damang lang, kulang na oras namin, ay kami ay magpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng oras at napakaganda ng paliwanag mo at lalong-lalo na doon sa uniforme na naguguluhan ako. Iba't iba ang anyo ng ating mga immigration officers. Maraming salamat, Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Maraming salamat din po, Ms. Cecil, Senator. Salamat po and good morning. Mornings. Alam mo, Cecil, kahapon Yes, dinipensa ng inyong lingkod yung doble plaka law at pero sabi ko nga kanina ito ay umuusad na, mabilis na ito at bago po 'yun binisita po natin yung mga nasunugan nating kababayan sa Mandurriao, Iloilo, yung nawala ng bahay sa insidente sa barangay airport. Alam mo, nagtataka ko rito, Cecil, 2 years ago nagkasunog doon din sa lugar na 'yon. Doon din nagkasunog ngayon. Wow. So talagang dapat mag-ingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga faulty electrical connection. So papasalamat po tayo kay Mayor Jerry Treñas. Sinamahan po tayo nung halos lahat ng buong pamilya na niya ay nandoon po sa pagbibigay natin ng tulong sa mga kababayan natin sa Iloilo City at sobrang init din doon, Cecil. Nako. Halos yan yung 43 na ata. Yung binabanggit ng Pag-asa kanina, Sentol, ng interview natin, easterlies daw kasi yung umiiral sa area ng Visayas. Yun, kaya raw mainit. Dito raw sa Luzon, amihan, kaya medyo hindi ganon kainit. Ngayong umaga naman, ang inyong tahak ay Cebu, Sentol. Cebu ang punta natin at marami tayong makakaharap doon. Pero balik din kagad, alas 4 nandito. Kaya makikita ko na naman yung mga tao sa immigration. Nandun sa kabilang counter lang yon. So, familiar na po tayo dyan. Pero siguro itong isang issue ngayon, may mga pinag-uusapan sa Senado tungkol sa karapatan ng mga bata. Kamakailan, mayroong isang general tayo na hindi na-confirm ng
commission appointments dahil sa hindi pagbibigay ng suporta sa kanyang mga anak. Very sensitive issue. Kaya hindi siya na-confirm. Ayoko nang banggitin yung pangalan. Pero, Cecil, nakalimutan kong batiin ang ating ginagalang, Dennis Antenor. Happy birthday pala! Birthday niya, Vice President for Business Development ng Aliw Broadcasting. Sayang, dapat siguro nakapagdala ako ng lechon. Ng batchoy, galing sa Iloilo, kung alam ko lang na birthday. Happy birthday, Sir Dennis Antenor! Mabuhay ka! Happy birthday, Sir Dennis! Ayan. Napakabilis nga po ng oras, Sentol. Sa Facebook natin, ang dami nagko-comment. Ito si Nelson Malinaw. Ikaw na lang magtuloy. Suki natin ito. Saka si Elizabeth Kamaing. Tingnan nga natin yung ating Facebook, Sentol, para mabanggit naman natin yung ating mga masugit na taga-subaybay. Ayan, Roxanne Costo. Watching from Queensland, Australia, Sentol. Aba, malayo. Costo. Yan. Randy Archaga Santisas. Yan. Pa-shout out. Evelyn Fuentes from Cavite. Magandang umaga po. Ay, kababayan ko sa Cavite. Ayun. At Jayden Pascual. Ayan. Good morning, Jayden. And meron siyang concern sa immigration. Ayan. Na-monitor natin kanina yung interview kay Miss Dana Sandoval na prepared natin na. Yan. Ready na sila sa influx ng mga magbabakasyon. Pareho yan, inbound at outbound. Na yun alam mo, nung araw, Cecil, ako yung nag-propose na yung physical setup ng ating mga immigration booth para makarami, wag yung diretso. Medyo islant mo ng kaunti. Mas marami ma-accommodate yun. Naka-diagonal. Mas marami malalagay na booth. Kasi pag diretso nga, konti lang yon. Tapos yung maglalagay ka ng tali, mga divider para mabilis din yung ikot nila. So, kaya na yan ng immigration natin. Physical layout lang yan. So, Randy, shout out sa'yo. At napakabilis ng oras, Cecil. Yes. Makikita ulit tayo bukas. Ito po si Senator Tolentino sa Usapang Tol. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa atin ngayong umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, mga tugang natin sa Legazpi na nakikinig ngayon sa 92.3 FM. Maraming salamat po. Ito si Senator Tolentino. Ayan. At siguro may prayer ka yes, pa. Yes, ito na, Sentol. Bigyan natin itong mahalagang mensaheng ito mula po kay D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Yan, lalo pa papalapit ang Semana Santa, napakahalaga po na marinig natin itong magandang reminder na ito at para magbigay ng inspirasyon sa pang-araw-araw nating buhay, sa pang-araw-araw nating ginagawa. Lenten reminder, yan, all things in life are temporary. If they go well, enjoy. If they go wrong, don't worry. They won't last long either. What is nice about life is that each day is never like the other. Life is beautiful. Think good, think God, thank God. Have a holy day ahead. God bless you. Yan. Ang oras, eksaktong alas 7 na po na umaga, Senator Tol. Ito ulit si Senator Tolentino. Magkikita tayo bukas sa Usapang Tol. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis